Hello, magandang araw po muli sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore. Sana po'y nasa mabuting kalagayan po kayo. At sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, sa man sulok kayo ng mundo, sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Alam po ninyo mga kababayan, halos lahat naman yata ay natuwa doon sa mga inilatag o inireport sa SONA ng ating Pangulo. Palagay ko ang mga hindi lang natuwa dito sa report ng Pangulo ay itong mga kampon ng kabilang panig. At siyempre, hindi po nawawala dyan yung mga taong gumagawa ng mga illegal. Yan. Kung pagkikinggan po nating mabuti ang kabuuan ng talumpati ng ating Pangulo at ikaw ay isang matinong Pilipino, ano po? At tapos marinig mo o kaya ay mapanood mo itong mga senador na in-interview kung ano daw ang grado na ibibigay nila kay PBBM, baka sabihin po ninyo ang dadamot naman nila. Joke lang po, joke lang po. Pakinggan natin ang ilan sa kanila na nagbigay ng grado sa ating Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos po ng kanyang State of the Nation address. 99.8. Alam mo bakit? Kasi yung natitirang 2%, hindi namin marinig eh. Parang may feedback dun sa loob. Pero para sa akin, maganda dahil komprehensibo, hindi lamang kung ano ang plano, kung hindi anong nagawa. At higit sa lahat, hindi tayo nagmukhang duwag. Yung pinag-usapan din niya, ang teritoryo natin, na pinaninindigan niya ang ating teritoryo, at ibinaban na niya sa wakas ang mga pogo. Illegal man o legal, stop operations by the end of the year. And we're so very hopeful and happy about that. Yung kanyang speech nga, sabi ko, ay binigyan tayo ng pag-asa. Sapagkat mukhang pinakikinggan talaga ng ating Pangulo, ang ating hinanain. Unang-una, pinag-usapan niya yung taas ng presyo ng bilihin, yung sektor ng agrikultura, kung sino na ang napamahagian ng tulong ng gobyerno. Pinag-usapan din niya ang edukasyon, infrastruktura, pero higit sa lahat, ang ating teritoryo. Sapagkat yung Pogo ay nagiging pugat ng krimen at kriminalidad. Ngayon, ang Pangulo nagkaroon ng political will ikumpara sa mga nakaraan. Mindset sila. At very loud and clear speech ng ating Pangulo. Bibigay ko 101% because of planning po. Pero nung sinabi nila, effective today ang photo, mag-wind down lahat ng mga ito na lang ang paraan sa malaking ang photo sa mga babae at bata na nagsumbong sa office of the Lord. Dahil ang tutok ng talumpati ni Pangulong Marcos para sa akin ay tungkol sa pagpapabilis, pagpapagaang at pagpapadali sa pasanin at buhay ng tao. Pagpapabilis sa transportasyon kung saan binanggit niya ating mga paliparan, highway at tulay. Pagpapagaang ng pasanin ni Juan de la Cruz kaugnay sa presyo ng bigas, kuryente, at gayon din sa ating mga OFWs at mga naghahanap ng trabaho dito man sa ibang bansa. At gayon din para sa akin ang pagpapadali din ng pagkakaroon ng access natin sa kalusugan at medical na tulong, dagdag pa rito para sa ating mga guro at gayon din sa ating learners. Ayan, oo. Pati nga po opposition na si Senator Risa Hontiveros. Nakita po ninyo, napanood po ninyo matataas din naman ang mga ibinigay nilang grado kay PBBM. At kanina nga po lamang napanood ko rin po itong si dating Pangulong Gloria Arroyo. At napabilib din siya doon sa mga inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, ang hindi ko lamang po maintindihan talaga ay itong mga kalaban ng gobyerno Bakit hindi nila maamin na maganda at nasa tamang direksyon ng administrasyon, sigaw pa rin nila hanggang ngayon, bigas, 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 bugas. Pero narinig nyo naman, isa po sa pilit na sinusolusyonan ng Pangulo ang mahal na bilihin. Ang totoo niyan ay hindi lang po mga senador ang napabilib kay Pangulong Bongbong Marcos. Pati mga malalaking negosyante at mga nasa larangan ng kalakaran o pagninegosyo, ay isa din lang ang naging pananaw nila sa itinatakbo ng Administrasyong Marcos. Napakaganda at mahusay ang bawat hakbangin tungo sa pag-unlad. Yan naman po talaga ang focus ng ating Pangulong Marcos Yung ikagaganda ng buhay ng bawat Pilipino. At mayroon pang isang part doon sa kanyang SONA na pati ako talaga naantig ang aking puso sa sinabi ng ating Pangulo.
Napanood niyo po ba hanggang doon sa tinalakay niya itong West Philippine Sea? Ang sabi niya doon na ang West Philippine Sea ay atin. Hindi ito kathang-isip lamang. Grabe, ramdam ang pagmamalasakit ng ating Pangulo sa ating bansa. Hindi niya talaga isusuko kahit maliit na porsyon lamang ng ating territory. Sana ganun din tayo mga Pilipino, mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa bansa. Kaso mo, ang dami namang asungot o kaya, ewan ko, Pilipino ba sila o hindi? No, bakit mas mahal yata nila ang China? Ang totoo niyan, mga kababayan, kung titingnan na panunuorin mo ng buo yung sona ng ating Pangulo, naging maayos, makabuluhan, malaman, at punong-puno ng pag-asa. Kahit nga sinabayan pa ito ng paninira kung siguro napansin nyo naman, isinabay po yung paninira sa kanya. Yung bang tungkol dun sa polvoron video kung tawagin. Halatang-halatang dinoktor naman yung video na yun. Dinoktor yan o kaya gawa-gawa talaga. Kaya sa tingin ko, mas marami or halos lahat naman ay naniwala na ito po ay gawa-gawa lamang. At yung video na yan ay wala pong naging epekto actually. Wala pong naging epekto yan para sa ikasisira ng ating Pangulong Marcos. Wala po. Ang sambayan ng Pilipino po ay karamihan. Majority of the people of the Republic of the Philippines ay naniniwala pa rin o may tiwala pa rin sa ating Pangulo. Nagtitiwala. At hindi sila naniniwala sa mga gawa-gawa lamang na paninira. Samantalahin ko na rin po ang pagpapasalamat sa ating kapulisan, sa ating Philippine National Police at iba pang sangay ng security personnel na nagbigay po ng seguridad sa labas at sa loob ng plenaryo ng Kongreso. Ayan. At higit sa lahat, syempre, ang pagbibigay nila ng magandang seguridad at kaligtasan sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyo at naging matagumpay. Naging matagumpay itong pangatlong State of the Nation address ng ating Pangulo. Ano po? Isa lang po ang masasabi ko sa ating mga kababayan. Huwag naman sanang basta-basta maniniwala na lamang sa mga ginagawang paninira sa Pangulo natin. Siguro naman, ramdam naman ninyo sa inyong mga puso ang sinseridad ng paglilingkod ng presidente natin. At higit sa lahat, iwasan o wag na lang kayong manood sa mga nagsasalita na puro paninira lamang ang laman ng dila. Oo, yan, sinisiraan ng Pangulo, sinisiraan ng gobyerno, ang bukang bibig, puro ganun lamang paninira araw-araw. Oo, buksan nyo naman po ang inyong mga isip at puso. Makikita at mapapansin naman po natin sa pananalita ng mga naninira kay Pangulong Marcos halatang halata mo na parang ika nga may kumukumpas lang sa kanila. Iisa lamang ang kanilang sinasabi. Pag sinabing may pulburon, puro pulburon ang issue. Yan. Gaya po nung nakitang paglapag ng presidential chopper doon sa St. Luke. Ginawa na naman nila ng issue na kesyo may sakit daw ang Pangulo. Malala daw, kaya kailangan daw malaman ng taong bayan ang kondisyon ng kalusugan ng ating Pangulo. Nako, huwag nyo na pong paniwalaan itong mga ito. Maliban dun sa wag nang paniwalaan, mas mabuti wag nyo lang panuorin. Walang may bibulot at wala kayong mapupulot na aral sa kanila. Yun lamang po. Maraming salamat po sa panonood. Mahalin natin ang ating Pangulo. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Ang bagong Pilipinas.